11:30. Okay.
Magandang araw Marinduque, magandang araw Mugpog. Ako pong muli ang inyong lingkod, Police Lieutenant Ervin P. Hawili, PIO at Deputy Chief of Police for Investigation ng Mugpog Municipal Police Station. At ito pong muli ang aming programang Boses ng Masa, Opinyon at Salubin sa Masamang Talakayin, kung saan ang impormasyon, inspirasyon at kaalaman ay sabay-sabay nating tinatangkilik. Handa na ba kayo sa ating mga kwento ng serbisyo, malasakit at aksyon mula sa ating kapulisan? Aba, simulan na natin. Samahan nyo kaming muli sa isang makabuluhang araw dito lamang sa Marinduque News Network. Bago po kami magsimula, hayaan nyo muna ako na batiin ang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Police General Nicolas D. Torre III, Sir. Sa aming Acting Regional Director dito sa Pro Mimaropa, Police Brigadier General Rodolfo C. Rodolfo. Sa aming supportive at mabait na Provincial Director, Police Colonel Arthur A. Salida, Sir. At siyempre sa aming masipag at Acting Chief of Police ng Mugpog Municipal Police Station, Police Major Ferdinand G. Lacdao. Gayon din sa aking kasamahan na mga Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Chris Liberato El Mapakpak, ang Deputy Chief of Police for Administration, at si Police Lieutenant Christopher M. Malapit, ang Deputy Chief of Police for Operation, na kung saan ngayon ay siya ay nag-i-schooling ng IOBC. Sa amin pong MESPO, Police Executive Master Sergeant Villaseres N. Javier, at sa lahat ng aming mga kasamang PNCO, NUPs at GOs, isang mapagpala at magandang buhay sa ating lahat. Nga pala sa aking pinakamamahal na asawa at nag-iisang anak, binabati ko rin ang aking asawa at aking anak. Okay, partner, halos lahat nabati na natin. Talagang sama-sama tayo. Kasama ko ngayon ang aming masipag at maasahan na Police Community Relation PNCO na si Police Chief Master Sergeant Romel N. Ola, na siyang magiging katuwang ko sa ating talakayan ngayong araw. May nais ka bang batiin, buddy? Okay, sir. Sa aming very supportive at mabait na Provincial Director, Police Colonel Arthur A. Salida, sir. At syempre sa aming napakabait na Acting Chief of Police na si Police Major Ferdinand J. Lacdao, sir. Gayon din po sa aming Deputy Chief of Police for Administration, Police Lieutenant Liberato L. Mapakpak, sir. Ganon din po sa katuwang ng programang Boses ng Masa, Opinyon at Salubin, sama-samang talakayin na si Police Lieutenant Ervin P. Hawili, sir. Sa aming masipag na ama ng bayan ng Mugpog, Honorable Senen M. Lebelo, sir. Sa Sangguniang Bayan po, sa pangunguna ng ating butihing pangalawang punong bayan, Honorable Agosto Leo M. Lebelo. At sa aking kasamahan sa Mugpog MPS, sa pangunguna po ng aming MESPO, PEMS Villaseres N. Javier, ang admin HRDD din po. Ganyan din po sa masasayahin at mabait na PNP at NUP personnel ng Mugpog MPS, at sa mga GOs ng Mugpog MPS, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko din pong samantalahin ang pagkakataong ito na batiin at magpasalamat sa ating mga supportive stakeholders, sa mabait na supportive na mga Municipal Advisory Council, sa pangunguna po ni Honorable Edmundo M. Ola at sa kanyang kasamahan, sa presidente po ng aming best practices po, ang Pajak Patrol, sa ating katuwang sir sa pagmamintina ng peace and order sa bayan ng Mugpog, at siyempre sa mga napakasisipag po na mga punong barangay sa bayan ng Mugpog,
At gayon din po sa ating mga community advocacy support groups. Sa pangunguna rin po ng ating mga barangay tanod, BPATS po ng Mugpog, sa panguna po ng Pangulo po na si Crisanto Mapakpak. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At salamat po sa palagi ninyong walang sawang pagsuporta sa ating kapulisan sa bayan ng Mugpog. Ano po? Okay, maraming salamat, partner. Ngayon naman, partner, dumako tayo sa mga naging kaganapan itong unang linggo ng Agosto. Aba, siguradong akong marami tayong highlights. Ano ba ang naging accomplishment ng Mugpog MPS? Okay sir, sa ngayong kasalukuyan, halos 2 linggo po na nakalipas sa buwan ng Agosto, ay napakadaming activities ang sinasagawa po ng ating kapulisan sa bayan ng Mugpog. Ano po? Tayo po sa Police Community Relation ay nagsasagawa ng iba't ibang gawain na nakaayon din po sa ating programang boss. Ano po? At noong Agosto 7 po, 2025, sa ganap na alas 9 ng umaga, nagsagawa ang Officers Ladies Club ng Marinduque Chapter sa pangunguna po ni Police Captain Raquel M. Lacdao, kasama si Miss Liberty M. Rodolfo po, ang pinakamamahal at may bahay po ng aming Acting Regional Director na walang iba po kundi si Police Brigadier General Ruel C. Rodolfo. Kasama po ng Mugpog MPS. Ano po? Sa pamamagitan po ng pamamahagi ng mga laruan at mga damit na may temang For the Love for Children sa mga bata sa sitio Ubog-Ubog na ginanap sa Covered Court, Barangay Nangka 2, Mugpog, Marinduque. Ano po? At noon naman pong 9 ng taong kasalukuyan, nung bandang alas 12:30 po ng hapon, nagsagawa po ang inyong lingkod ng kabataan kontra droga at terorismo sa Barangay Anapog, Sibukaw. Ano po? Sa pakikipagtulungan po ng butihing Barangay Captain Jessica Arnaling sa ginanap po doon po sa Covered Court na nabanggit na barangay. Ang nasabing aktibidad po ay naglalayo na hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa community-based na anti-drug at anti-terrorism efforts, magbigay ng impormasyon campaign sa masamang epekto ng mga illegal na droga at panganib ng terorismo at radikalisasyon at violent extremism na bumuo ng tiwala at kooperasyon sa pagitan ng tagapagpatupad ng batas at sektor po ng mga kabataan. Ano po? At noong Agosto 9 din po, alas 6 ng umaga, at nagbigay din po ng seguridad at tulong sa pulisya ang mga tauhan ng Mugpog MPS sa pangunguna po ng aming Acting Chief of Police na si Police Major Ferdinand G. Lacdao. Ano po? At nakiisa rin po kami sa Color Fun Run. Ano po? Na ginanap sa paligid ng Mugpog Poblacion Area alinsunod sa Linggo ng Kabataan celebration na isinagawa ng Local Youth Development Office. Ano po? Sa pangunguna po ni Mr. Jason L. Mistal. Ano po, sir? Hey, partner, maraming kabataan ang lumahok o sumali sa Color Fun Run. At makikita natin na ang kanilang saya ay talagang nandun ang talagang kanilang saya at naligo pa sila mula sa tubig ng kagawaran ng pamatay ng sunog. At hindi lang mga kabataan ang nakilahok, maging ang BFP, Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong tao. Okay, idagdag ko lang, buddy, noong nakaraang linggo ay bumisita dito ang sa ating probinsya at siyempre sa atin sa Mugpog MPS ang ating Acting Regional Director, Police Brigadier General Roel C. Rodolfo, kasama ang kanyang may bahay upang personal na kamustahin ng ating kapulisan at paglalahad ng kanyang programa, lalo na ang kanyang Ligtas Framework. Ano ba ito? Ito ay isang acronym na ang ibig sabihin ay letter L, labanan ang kriminalidad na yung may paninindigan. Nangangahulugan na ito na sa bawat aksyon laban sa krimen
dapat may tapang at prinsipyo na hindi natitinag sa tama at makatarungang layunin. Then, letter L, integridad ay ingatan. Ibig sabihin, panatilihin ang katapatan at mabuting asal sa lahat ng oras upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Letter G, gawin ang serbisyo ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin, isagawa ang tungkulin ng may malasakit at may pagsunod sa moral na alituntunin ayon sa turo ng Diyos. Letter T, tugunan ng mabilis at may paggalang ang hinaing ng taong bayan. Ibig sabihin, magpakita ng maagap at magalang na serbisyo sa lahat ng lumalapit para humingi ng tulong o magbigay ng reklamo. At letter A, alagaan ang kasamahan upang hindi maligaw ng landas. Ibig sabihin po, tiyakin ang suporta at paggabay sa mga kapwa-kawani upang mapanatili silang nasa tamang direksyon ng paglilingkod. At last, letter S, sama-samang magbigay ng serbisyong makatotohanan. Ibig sabihin, magtutulungan at magkaisa upang maihatid ang serbisyong totoo, tapat at kapakipakinabang sa komunidad. Okay, at hindi lang ang ating regional director ng PNP ang bumisito dito sa atin. Napakapalad natin kasi pati ang regional director ng NAPOLCOM, Mimaropa, at kanyang kasamahan ay bumisita rin dito sa ating lalawigan. Magandang araw po, Attorney Leonora G. Bartolome, CPA, CESO 5. Salamat po Sir Rodolfo at Attorney Bartolome sa inyong pagbisita sa amin. Ngayon naman ay maari mo bang ilahad, partner, kung ano ang mga PCR initiative ng Mugpog MPS upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa bayan ng Mugpog, partner? Sir, napakadami po nating mga PCR activities, sir, na ginagawa sa ating bayan. At napakaswerte po natin, sir, sa pagkakaroon ng very supportive na LGU. Kasi, sir, lahat po ng mga activities ay suportado nila. Unang-unap na po ang gawain natin para sa ating pong mga kabataan. Okay, partner, ano naman ang gawain na ito na para sa kabataan? Ngunit, bago po kami magpatuloy, ay tayo muna ay dumako sa ilang patalastas at paalaala. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy, manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. Okay, nagbabalik po ang boses ng masa, opinyon at salubin, sama-samang talakayin. Partner, ano nga ba itong gawain o initiative na ginawa ng kapulisan ng Mugpog MPS para sa
kabataan. Sir, ito po yung mga tinatawag nating KK.O, Kabataan kontra Droga at Terorismo, na kung saan kami po ay nagfi-film showing at lecture. Ito po ay anti-terrorism at anti-illegal drugs campaign na naglalayo na, una, mapalalim ang kaalaman ng kabataan tungkol sa masamang epekto ng illegal na droga at terorismo upang maturuan ang kabataan tungkol sa panganib ng paggamit ng illegal na droga at pakilahok sa mga aktibidad ng mga terorismo. Ano po? Pangalawa, mahubog ang kabataan bilang responsabling mamamayan na may malasakit sa bansa. Itinuturo po namin ang pagiging disiplinado, makabayan at may malasakit sa kapwa at komunidad. At ang pangatlo po, maituro ang mga tamang hakbang upang makaiwas sa masamang impluwensya, pagsasagawa ng mga seminar din po, workshop at mga aktibidad na nagtuturo sa tamang pagpapasya at pagpili ng mga positibong gawain. Mapalakas ang ugnayan ng kabataan sa pamahalaan at mga institusyon para sa kapayapaan at kaayusan, na itinataguyod ang kooperasyon sa pagitan ng mga kabataan at mga ehensya gaya ng PNP, LGUs at DepEd. Ano po? At mahikayat din po ang mga kabataan na maging bahagi ng mga programang pangkaunlaran at kontra-krimen. Bibigyan din sila ng pagkakataong makilahok sa mga community service, information drives at youth leadership training. Pagkatapos ng discussion po, kami po ay nagbibigay din po ng sa mga participants ng mga giveaway, sirs, katulad ng mga souvenir items, ano po, at notebook with pen, ano po, may payong din po last week. So maraming salamat po sa ating mga kabataan po dyan sa Barangay Anapog, Sibukaw, sir. Partner, maliban sa KK.O, may iba pa ba kayong topic na naiibahagi sa mga kabataan? Opo, sir. Nag-discuss din po ang ating mga kami po, mga batas na nagprotekta sa mga kabataan at kababaihan. Lalo na rin po yung ating mga bawsi po yun. Napakasipag po ng ating mga bawsi personnel po. Dinidiscuss po ang RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ay nagtutukoy sa mga anyo ng mga pang-abuso laban sa mga kababaihan at kanilang mga anak. Ang batas ay nagbibigay ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga biktima gaya ng paghingi ng protection order at legal na tulong. Ano po? Ganyan din po ang 7610 o Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation and Discrimination Act. Ang anumang uri ng pang-aabuso, kabilang na ang sexual harassment, ay itinuturing na isang seryosong krimen. Ganon din po ang RA 11313 o ang Bawal Bastos Law, Safe Spaces Act, na tumutugon sa mga panghaharas o gender-based sexual harassment na nararanasan po sa pampublikong sasakyan, lansangan, lugar o online lugar ng trabaho, mga institusyon, ginagamit sa edukasyon at pagsasanay at iba pa. Aba, siguradong napakaraming natutunan ng ating mga kabataan sa programang yan. Saludo sa PCR team. Okay? Napakaganda ng inyong mga ginagawang lecture sa mga eskwelahan. At naniniwala ako na malaking bagay ang mga nabanggit na gawain upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan. Hindi lamang sa bayan ng Mugpog, kundi sa buong lalawigan. Maliban sa mga nabanggit mo, partner, ano pa ang mga ginagawa ng kapulisan ng Mugpog? Bali, sir, nagsasagawa din po, sir, ng lecture at symposium sa mga barangay ang ating mga kasamahan sa WCPD na patungkol po sa M-Plan K5, sir. Partner, kanina may KK tayo. At ngayon naman, ano naman ang tinatawag na K5? Sir, ang M-Plan K5 po ay tinatawag na kalalakihan kontra karahasan sa kababaihan at kabataan.
Ang mga participants po nito ay mga kalakihan sa mga barangay. Ang K5 po ay ating isa sa best practices po dito sa ating lalawigan na kung saan ay ina-adapt sa lahat ng himpilan ng pulisya dito po sa Marinduque. At ang layunin ng kalalakihan kontra karahasan at kababaihan at kabataan, mapalawak ang kamalayan ng kalalakihan tungkol sa mga anyo ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Layunin, turuan ng kalalakihan na kilalanin at iwaksi ang anumang uri ng pang-aabuso, diskriminasyon o pananakit pisikal, emosyonal o sexual. Mahubog ang kalalakihan bilang katuwang sa pagtataguyod ng gender equality at respeto sa karapatang pantao. Tinuturuan silang maging huwaran sa pagpapakita ng respeto, malasakit at pagkakapantay-pantay sa lahat ng kasarian. Mahikayat ang kalalakihan na tumindig laban sa anumang uri ng karahasan. Pinapalakas din po, sir, ang loob ng mga kalakihan na magsalita, makialam at tumulong sa mga biktima ng karahasan. Mapalalim ang pakikilahok ng kalalakihan sa mga advokasya para sa ligtas, mapayapa at pantay na lipunan. Paghikayat din po sa aktibong pakikilahok sa mga community programs, forums at information campaigns tungkol sa karapatang pantao at gender sensitivity. At may taguyod ang responsableng pagiging ama, asawa at anak at mamamayan. At pagsasanay din po at edukasyon ukol sa tamang asal, pag-uugali at pakikitungo sa loob ng pamilya at komunidad. Partner, malinaw na malinaw. Hindi lang batas ang itinuturo natin, kundi tamang asal at respeto para sa isa't isa. Opo, sir. Ang Implant K5 po na ito ay ilang taong ginagawa sa mga barangay. Ano po? Ang mga participants po ay nakakatanggap ng mga souvenir, mug, t-shirt. Ngayon, ang mga binibigay naman po sa kanila ay payong na may tatak na Implant K5. Wala po silang gagawin kundi magbigay ng kanilang oras at bubusugin sila ng kalaman, pati na rin ang tiyan. Kasi po, may mga pamerienda rin po sa tulong po ng ating LGU. Ano po? Lahat din po ay mula sa ating mga, ang pondo pong ito ay mula po sa God Fund ng LGU. Ano po? Para po sa kalaman ng lahat, ang lahat po ng aming gawain ay suportado po ng LGU. Ano po? Siyempre, sa pangunan ng ating butihing mayor. Ano po? Sa pagsasagawa ng mga gawain at mapaeskwelahan man o mga kabaranggayan, sir. Okay, mga kababayan. Hindi lang sa pagpapatupad ng batas ang ginagawa ng ating mga kapulisan. Nagtuturo din at nagbibigay din ng mga mahalagang impormasyon upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan. Sa pamamagitan ng police-community relations, naiilapit at naidudulog ng ating kapulisan ang mga programa. Mahal namin taga-subaybay, marahil hindi lamang ito ang ginagawa ng ating mga kapulisan. Partner, tama ba na marami pang ibang ginagawa ang ating mga kapulisan? Yes, sir. Dumadalo din po sa mga barangay anti-drug abuse council meeting at barangay peace and order council meeting at ang mga kapulisan sa pamamagitan ng mga pulis sa barangay. Kasi po, sir, bawat barangay po sa bayan ng Mugpog, ganyan po sa buong Pilipinas, ay meron po tayong mga naka-assign na mga pulis sa barangay. Ano po? Inline po din po sa maintenance of drug-cleared municipality at insurgency free. Partner, ano naman ang PSB o pulis sa barangay? Ang pulis sa barangay ay maaring tumutukoy sa miyembro ng Philippine National Police. Ano po? Na itinatalaga o nakadestino sa barangay, sa mga barangay upang tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at seguridad sa lokal na komunidad. Partner, maliban sa mga nabanggit mo, ano pa ang mga ginagawa
o ginawa ng ating kapulisan hindi lamang ngayong Police Community Relation Month? Nung nakaraan, sir, siyempre, sir, napakarami nating activities nung PCR month. Ano po, patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng outreach program ng Mugpog MPS. Sa pamamagitan din po ng tuwing linggo po, mapapansin nyo po, mayroon po tayong libreng lugaw sa mga piling lugar sa bayan ng Mugpog. May mga programa din po kami na tinatawag na Lugawang Bayan or Lugaw for All tuwing linggo ng umaga, na kung saan po ang mga taong namimili o pumupunta sa malengke ay may libreng almusal po na lugaw sa harap ng aming impilan ng Mugpog MPS. At nakakatuwa, sir, ano po, sa pagmasdan na makikita ang ating mga kababayan na nag-i-enjoy at masayang kumakain ng lugaw kasama po ng ating mga kapulisan sa bayan ng Mugpog. Okay, napakaganda po ng mga gawain or initiatives ng Mugpog MPS. Ano po, maliban po sa mga nabanggit, ang kapulisan po ng Mugpog MPS ay namimigay din ng mga informative na IEC materials. Nilalaman nito ay tungkol sa RA 9262, RA 8353, RA 7610, at RA 11313, KKDAT, at marami pang iba. At pati na rin sa pamamigay ng sticker ng aming contact numbers at calling card. Okay, at bago po kami magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa ilang batalastas at paalaala. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. Okay, na muli nagbabalik po ang boss, ang boses ng masa, opinion at salubin sa masamang talakayin. Partner, kahapon lang August 12, 2025 ay ipinagdiwang natin ang 124th Police Service Anniversary na may temang Pulisya, Bantayog ng Bayang Matatag. Ang tibay at tatag ng pulisya ay nanggagaling sa suporta ng komunidad at sa tiwala ng bawat isa sa atin. Kaya hindi lang po ito selebrasyon ng kapulisan, kundi ng lahat ng katuwang namin sa pangalaga ng kapayapaan at katahimikan at kaayusan. So, layunin ng pulisya ang maging matatag na tagapagbantay ng katahimikan at kaayusan. Sabi nga nila, ang maging matatag na sabi nga nila, ang tunay na lakas ng pulis ay hindi lang nakikita sa pisikal na tapang, kundi sa tibay ng ugnayan sa komunidad. Okay, nais ko pong magpasalamat sa aming mga nakasama sa gawaing ito. Maraming salamat po sa ating stakeholders, sir, ma'am, gayon din po sa iba't ibang departamento na sa bayan ng Mugpog. Kayo po ang dahilan
kung bakit nanatiling matatag ang aming serbisyo. May nais ka pa bang idagdag o sabihin sa ating mga taga-subaybay? Okay, sir. Sa ngayon, sir, ay linggo ng kabataan, kung kaya't araw-araw at isang linggong may mga gawain sa ating bayan sa Mugpog. Mayroon din, sir, night market dun sa atin po, sa bayan ng Mugpog. Ano po, kung kayo po ay kailangan pong may banding ng pamilya, meron po tayong napagandang park at meron po dong night market, ano po, sa harap po ng ating munisipyo. At siyempre, kailangan din nating ipinapaalala sa kanila, lang namin po, kung maari, ay panatilihin po nating malinis ang ating park para sa mga bumibili ng mga pagkain, ano po, yung mga inumin, mangyari po na pakilagay sa tamang basurahan at tamang lalagyan. Ano po? Ayan po, ang aming mga napag-usapan ay mga gawain at initiatives ng aming Police Community Relation. Partner, may nais ka pa bang idagdag o sabihin sa mga taga-subaybay? Ito naman, partner, ay para alam ng ating mga kababayan kapag may biglang aksyon sa kalsada. Sir, bago po ako magtapos, sir, nais ko po munang bumati sa aking mga kapamilya dyan sa Barangay Sumanga. Gawin po ang aking may bahay, ang aking anak, ano po, at aking mga magulang po, nandyan po sa amin sa loob ng tahanan, ano po. So, bago ako magtapos, sir, ang ating talakayan ngayong araw, nais ko lang po magbigay ng mga paalala sa ating mga kabayan, ano po. Sa panahon po ngayon, araw-araw po ay may ginagawa pong tinatawag nating simultaneous exercise o SIMEX sa bawat police station. Kung kayo po ay minsang nag-aalala o naku-curious po, bakit kaya ang bilis ng patrol? Bakit nagmamadali ang ating mga kasamahang pulis? Ano po? Nais ko lamang po na ipaalam sa inyo, kapag may ganong senaryo po kayong nakikita, ibig sabihin po may nagaganap na simulation exercise. Ano po? Wala po itong pinipiling oras, umaga man o tanghali or gabi po. Sabi nga ni po ng aming Chief PNP sa ating mga kababayan, huwag nyo na kaming hanapin sa presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono. Ano po? Dial 911 at kami ay darating sa loob ng 5 minuto, sir. Opo, tama ka, partner. Araw-araw po may SIMEX na ginagawa ang inyong kapulisan. Ito po ginagawa ng pulis bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency or crisis. Ano po? Ang SIMEX ay hindi lamang pagsasanay kundi isang critical na bahagi ng seguridad at kahandaan ng bansa. Ano po? Sa pamamagitan nito, ang kapulisan ay mas nagiging epektibo sa kanilang tungkulin sa pangalagaan ang kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. At gayon din po, upang mas mapabilis ang pagtugon ng kapulisan sa tawag at oras ng emergency. Ngayon, partner, dumako naman tayo sa mga naging operational highlights nitong nakaraang linggo. At bago kami magpatuloy muli, dumako muna tayo sa isang patalastas at paalaala. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance, side pinggang Pinoy manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito, 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas.
Okay, muli nagbabalik po ang boss, ang boses ng masa, opinyon at salubin, sama-samang talakayin. Ngayon naman po, nais kong ibahagi sa inyo ang operational accomplishment ng Mugpog MPS sa loob ng halos 2 linggo sa buwan ng Agosto. Ano po? Nitong nakaraan po, nagkaroon kami ng accomplishment sa violation of PD 1602, illegal gambling, na kung saan nakapag-aresto ang ating mga kasamahan ng 4 na katao. Kami po ay nagpapaalaala. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pagsusugal. Ano po? Kaya muli, paalala pong muli sa ating mga kababayan. Kung maaari po ay huwag na tayong dumating sa ganitong pagkakataon na kayo ay masasangkot at mahuli dahil sa pagsusugal. Ano po? Sayang po ang ating pinaghirapan kung mapupunta lang sa magiging pampiyansa. Ano po? Patuloy pa rin po ang aming pagpapatupad ng municipal ordinance sa ating mga motorista. Paulit-ulit po naming pinapaalala, ang helmet po ay para sa ulo at hindi sa siko. Ano po? At ang pagsusuot po ng helmet ay napakahalaga po para sa inyong kaligtasan. Ano po? Patuloy din ang aming pakikipag-ugnayan sa ating mga katuwang sa serbisyo upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bayan. Okay, keep up the good work, Mugpog MPS. Maraming salamat sa ating masipag na personnel. Batid namin ang pagod, sakripisyo at dedikasyon ninyo sa ating sinumpaang tungkulin. At sa pagtatapos ng ating programa ngayong araw, boses ng masa, opinyon at salubin sama-samang talakayin, nais po namin ipabot ang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa na naging bahagi ng makabuluhan at masinsinang talakayan. Sa ngalan po ng buong pamunuan ng Mugpog Municipal Police Station, sa pangunguna ng aming Acting Chief of Police, kami po ay nagpapasalamat sa inyong aktibong pakikilahok. Hangad po namin na ang ating mga pinag-usapan ay maging simula ng mas malawak, pangunawa at pagkilos para sa kapakanan ng nakararami. Muli, maraming salamat at hanggang sa susunod na edisyon, Boses ng Masa, sama-sama nating dalhin ang tinig ng bawat isa patungo sa isang makatarungan at makataong lipunan. Mabuhay ang Mugpogenyo, mabuhay ang Marinduqueño. Lagi po nating tandaan, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Muli, ako po si Police Lieutenant Ervin P. Hawili. At ako naman po si Police Chief Master Sergeant Romel N. Ola. At ito ang boss. Sama-sama nating dalhin ang tinig ng bawat isa.